Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like my videos para sa mga darating pa nating mga future uploads. So in this vlog pala guys ay meron tayong gagawin or meron tayong tutorial kasi maraming nagtatanong sa akin, lalo na sa mga comment section ng aking mga video, kung ano daw yung mga dapat or tamang paraan kung paano mag water change ng ating mga isda. So this is applicable not only to agape fish, you may use these methods also to the other fish. So ano pang hinihintay natin guys, tara, let's go. Okay, so nandito tayo ngayon sa aking barracks guys. So ito pala yung mga dapat nating i-water change itong section na ito. Lahat ng mga merong mga fry at saka naka-breed ay kailangan natin i-water change kasi marami ng mga dumi. So hindi na tayo magtatagal pa, sasagutin ko yung tanong kanina na kailangan ba talaga na every time mag-water change ay naka 100% yung pagbawas natin sa tubig. So ang sagot ko guys ay hindi, kasi there are some reason guys kung bakit hindi dapat tayo mag 100% ng ating pagpalit na ating mga tubig sa ating mga aquarium. Una na dyan guys ay maaaring ma-water shock ang ating mga isda. Then sunod, maaari rin silang ma-stress. And for the last is maaari silang madali lang silang madabuan ng sakit. So yun yung mga reason guys kung bakit wag tayong mag always 100% water change sa ating mga isda. So dito guys, actually itong mga tank na ito guys, almost 1 year na itong hindi nakatikim ng 100% water change. Pero kung tingnan nyo naman ang ating mga tubig dito is napaka clear talaga guys. Hindi nyo makikita na mayroong mga malulubog na tubig. Napaka clear talaga guys. Ito yung kagandahan kung bakit kailangan talaga natin na i-maintain yung mga tubig ng ating aquarium. So maraming mga newbie kasi guys, pag tingin nila na ang aquarium nila is ganito na, madumi na yung mga glass ng kanila aquarium, kagaya nito, then that's the time na nagwa 100% water change sila. So that's wrong guys. Hayaan nyo lang na maging ganito yung mga tank ninyo. Huwag nyo pansinin yan guys. Ang pinaka-importante kasi dyan is ma-maintain natin yung pagiging malinaw ng tubig natin guys. So paano natin gawing malinaw ang ating mga tubig? Siyempre guys, kailangan tayo mag water change, pero hindi 100%, kundi saipon ka lang. Bawasan mo lang ng almost 20% yung mga tubig ng yung mga tank guys. Okay, so yun na yung sagot ko sa tanong guys, na kung kailangan ba talaga na every time mag 100% na mag water change tayo ay babawasan natin ang tubig ng 100%. So I hope na naintindihan ninyo ang aking sagot guys. So by the way guys, meron din pala akong isang tip na kailangan akong sa inyo i-share para malaman ninyo kung ilang amount na yung tubig ang nabawas ninyo sa inyong mga tank. So ito guys, meron akong papakita sa inyo. Kita nyo itong marka dito guys. Kung nakikita nyo ang mark na ito guys, kita nyo ito diba? Ang mark na ito guys, ito yung magsisilbing guide natin gaano or anong amount ng tubig ang kailangan nating i-refill sa ating mga isda. Kagaya nito, merong mga mark guys. Ito yung mga amount of water na kailangan nating ilagay sa ating mga tank after natin magsaipon sa ating mga tubig. Okay, so for my last tip kung paano mag water change or magsaipon ng ating mga tubig sa ating aquarium guys, is gumamit ka lang ng ganitong hose. Yes, though maliit yung butas, but still there's a reason kung bakit ganito ang ginagamit ko.
Kasi guys, pag kailangan kasi pag mag-siphon tayo or mag-water change, hindi natin mabawasan ng more than 50% ng tubig natin sa ating aquarium. Kasi for me, still mawa-water shock pa rin yung isda natin pag more than 50% na yung nabawas natin sa kanila. Then papalitan na naman natin ng bagong tubig na kung sa ganun na amount na nakuha natin sa ating aquarium. Kaya mas mainam na ito yung gamitin natin kasi less yung bawas ng tubig. Then less yung bawas ng tubig, tapos malinis siya pagdating sa pagsaipon ng mga dumi ng ating tubig. Then lagyan nyo lang ng straw dito sa dulo guys, para ito yung magsilbing pang ano ninyo sa tubig, yung ganito siya. Ito yung gaganituhin nyo doon sa ilalim, or ito yung magsilbing pang sigop or pang sa term Tagalog, pang suyop, ang Bisaya pang suyop doon sa mga poop or mga dumi ng ating mga isda. So yun lang guys. So ngayon samahan niyo ako sa pag water change ng aking mga isda. Yun guys, kagaya ng sinabi ko kanina na kailangan hindi dapat tayo ng 100% water change sa ating mga isda. So katulad ng ginawa ko dito, kita nyo naman itong marka, diba guys? Kung makikita nyo, napakakaunti lang ng amount ng tubig yung binawas ko. Mga nasa 10% lang nga siguro ito ng tubig. So yun guys, ito lang yung ginagawa ko. Kinukuha ko lang yung dumi dito sa ilalim. Tapos after nito guys, lagyan ko na ng tubig para may bagong tubig na naman sila. So yun guys, yun lang muna for this vlog guys. I hope na marami kayong natutunan, and also shout out pala sa mga guppy keepers natin dyan out there, sa mga solid supporters natin. Shout out sa inyong lahat. So I hope na marami kayong natutunan at na pwede lang nyo ding ibahagi sa ating mga ka-keepers. So yun lang muna for today guys. Bye!